Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pagkikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home, Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ako po si Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, aming listeners. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po tayo at sama-sama na naman po tayo upang mag-aral tayo. Brother Romy po, ABG. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos namin at Panginoon, kami po ay natutuwang patnubayan kami ng inyong batas o banal na kalooban sa buong buhay po namin. Sa inyo pong tulong, nais naming iwasto ang aming mga kamalian at kahinaan sa buhay po namin at iwasan hangga't maaari ang mga tuksong makakatagpo namin sa inaharap. Totoo po, madalas naming sundin ang batas ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod namin sa aming makalupang damdamin na sa halip ng aming banal na kalooban at katuwiran. Gusto po namin ang anumang mabuti, ngunit hindi po yun. Madalas na gumagawa kami ng mabubuting pangako, subalit sa kahinaan namin ay madali kaming nahuhulog at pagkatapos ng mahinang pakikibaka ay sumusuko na po kami. Kung minsan nalalaman namin kung ano ang dapat naming gawin, subalit hindi kami makatayo at gawin iyon. Sa inyo pong tulong, Panginoon, kami magsisimulang gumawa ng maayos sa inyong banal na kalooban. Gusto po namin gawin ang lahat ng aming makakaya upang mabuhay ng tapat. Sa inyo pong tulong, Panginoon, at ng inyong grasya, biyaya at pagpapala, ay tunay naming matatamo ang ninanais namin sa buhay na ito. Nawa, Panginoon, lagi po ninyo kaming patnubayan, lalong-lalo na po ang mga sponsors, mga volunteers, mga staff at direktor ng Radyo Maria, upang lalong lumakas ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Reyna ng kabanal-banalang Rosaryo, ipanalangin niyo po kami.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Melly, sa ating panalangin. Muli po ang paalala na ang programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po isang mabiyayang pagbati po ng gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng ating ng himpilan po ng ating mahal na ina. At narito naman po muli ang inyong pong mga abang lingkod sa Himpapawid na muli po ninyong makakasama at nag-aanyaya po sa inyo na kami po ay inyong samahan sa isang kwentuhan sa Himpapawid na alam po namin na ito po ay makapagdudulot din po sa ating lahat ng isang kaunawaan sa mga bagay-bagay na napapalo po sa mga saloobin po ng bawat isa sa atin. At narito po ang ating mga kapatid, mga sisters, kumusta na po pa kayo? Mabuti Ayos naman po, Brad. Brad. Kumusta bang nakaraang linggo natin? Maayos naman po. At kahit maraming ngayon, Brad, sakit, ganon. Oo Ubo, nga. sipon. Uso yan. Uso ngayon Uso yan. po. At saka si Brother Romy. Brother Romy, maraming salamat at lagi naman kayong nagiging available para dito sa natin. Oo nga. Sa programa natin. Kailangan natin ibigay ang ating oras para sa Panginoon. Maraming salamat po. At sana tuloy-tuloy na po tayo riyan dito sa ating gawain na ito na po. At sa tulong din po ng Panginoon. At pagi naman kayong welcome para samahan kami dito sa ating pong programa. At para sa ating pong paghahatid ng mga kaalaman, na mga simpleng kaalaman para sa ating mga tagapakinig. At sa ating nga pong mga papaksain, mga minamahal na mga taga-subaybay, ito'y panibago na naman pong saloobin natin na marami pong ayaw nito, Pero bago po natin talakayin to, atin po munang recap yung nakaraan po nating paksa. Opo, yung katapatan na atin nga pong pinaksa opo. nung nakaraan. Ito nga po yung sinseridad, faithfulness, honesty, yung fidelity natin na ito po ay isang bagay ng pag-iisip na nasa katauhan na po natin. At atin po itong may apply sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin sa pamamagitan ng pagiging tapat natin sa sarili at sa kapwa. Dahil kung hindi po tayo magiging tapat sa kapwa-tao po natin, hindi po tayo magiging tapat sa sarili din po natin. So kung hindi tayo tapat din sa sarili natin, hindi natin mapaglilingkuran yung iba sa ngalan ng katapatan. At ganoon din naman sa mag-asawa, yung pagiging faithfulness nila sa isa't isa, na kung paano ba nila pangalagaan yung vows nila, marriage vows nila sa isa't isa. At meron din nga namang mga tukso na dumarating, yung mga third party, kung bakit nawawasak yung mga pagsasama ng mag-asawa. At hindi lamang natin mapagtatagumpayan yung katapatan ng mag-isa lamang tayo. Kaya narito po kami, ang Radyo Maria, ang inang simbahan na katuwang po natin, maging sandalan din po natin upang mapanatili natin yung katapatan at ganun din naman sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. So, yung pagiging tapat natin nga, ito yung simbolo ng Espiritu Santo na umaalalay sa atin na kailangan din naman nating alagaan sa pagkataon natin dahil ito po yung tulay sa espiritualidad natin tungo po sa Diyos, kapag tayo po ay ng paghihinaan ng loob, anumang pagsubok na kaharapin naman po natin, yung pagiging tapat po natin sa Diyos, ito po yung kapag hindi po tayo bumibitiw sa Kanya, naroon pa rin po yung tiwala natin sa Diyos kahit anong unos po yung dumating sa buhay natin. Kaya sabi nga po, maging handa sa mga hirap ng buhay tsaka pagsubok dahil itong mga pagsubok na to bahagi lang ng pagtanggap natin sa buhay ng ating Panginoon, Kaya sinabi nga nung nakaraan din, manalangin po tayo ng Santo Rosario palagi kasi siya po yung masasandalan po natin, magiging sandigan natin. Kaya't yung katapatan po, para makuha po natin, manatili sa atin, manalangin po tayo, palakasin po natin yung pananampalataya upang ito po ay maging tulay papunta po sa kaganapan tungo po sa ating ugnayan sa Diyos.
So, ayun po. Ay, maraming salamat Sister Marjorie sa recap po natin na napakalinaw po sa inyo mga minamahalang mga taga-subaybay. Kahit na hindi po inyo napakinggan nakaraan yung paksa namin, ayan po, kahit papaano po sa pahapyaw na pagpapaalala at pagbabalik natin ng tanaw, inyo pong nakadampot po kayo kahit na maliit na bagay lamang po sa ating tinalakay nung nakaraang linggo. At ngayon po sa atin pong panibagong linggo ng gabi na atin pong pagsasama-sama, tatalakayin naman po natin to. Ito'y isang ayaw na ayaw po natin. Po? Ito po yung sa loobin ng pagkamakasarili. Sabi ng mga tao, makasarili ang tao. Ayaw nila sa mga tao makasarili. Minsan, kaya lang po, pag minsan din nagiging makasarili na rin pala tayo, di rin natin alam. Po? So, yan po yan. Yan po mga minamahal na yung mga taga-subaybay ang atin pong tatalakayin. Pagka makasarili. Kasi minsan nakikita lang po natin, kapwa natin dyan sa parting yan. Pero tingnan po natin, baka tayo rin po nagiging makasarili na rin. Po. Ngayon, papasukin po natin, unang tanong po natin, ano po ba itong pagiging makasarili? Atin pong unahin yung pinaka-ano sa atin dito, pinaka-senior. Sige si Brother Robby. Pagka makasarili, para sa akin, halimbawa po. Parang hindi ka makasarili. Oo. Para sa akin, hindi makasarili na. Para sa akin, makasarili na. Agad. Yung pagiging makasarili po, halimbawa po, may blessing na dumating sa'yo. No? Sa pang-araw-araw na buhay natin. Ito talaga may mga dumarating na blessing po sa atin. Dahil, blessing to, akin to. So, ayaw mong i-share ngayon sa iba. Diba? Ganun yun Sinasarili lang. Sinasarili mo na lang. Kaya makasarili, no? Kaya makasarili, di po ba? Pagiging makasarili. Halimbawa lang po yun sa blessing, no? Sa blessing nga lang yun. Or meron kang sobra. May nakikita kang tao na kulang naman. Pero dahil iniisip mo pa rin yung sarili mo, na baka kapusin ka pagdating, akin na lang, tatabi ko na lang. Imbis na ma-share mo muna dun sa taong wala mo siya. Di po ba? Ayun po yung mga nakikita po natin sa pang-araw-araw ng buhay na po. Pang-araw po siya. At yun talagang, sabi nga po itong pagkamakasarili, isa na rin pong masasabi nating nakaugat na po sa loobin ng tao. Po? Bakit po kaya? Dahil na ugali yun. Diba? Ugali pa. Naging ugali na, no? Ugali pa rin yun Nagugat pa rin sa ugali ng isang tao yun Ito'y nagmula sa kasalanan. Sinasabi. Ito yung isa sa mga epekto nga ng kasalanan na dumapo sa tao. Kaya nagiging ganito po yung tao. Po? So, kailan ba umiiral yung pagiging makasarili natin? Katulad nga ng kinuwento nyo. Po? Pag may mga dumarating tayong mga blessing. Tapos, no? Tapos may isang tao na kapos. Pero dahil iniisip mo pa rin yung sarili mo pa rin. So, kahit kapos na yung tao, kailangan niya. Tinatago mo pa rin. Saka merong maraming mga pangyayari kahit yung mga nakakaluwag sa buhay, no? Sobra-sobra na yung material sa buhay nila, pero pagdating sa pagbibigay sa kapwa, no? Masyadong napaka-higpit ng kanilang sarili para i-share nga sa iba, po. Yan yung pagiging makasarili. At ang bawat sarili nga binibigyan nila ng katwiran po. Mga katwiran naman nila, hindi magtrabaho sila, ganito ganyan, no? So, kung minsan kasi sabi nga yung pagiging makasarili, ang tingin nila hindi sila makasarili po sa parting yon. Binibigyan natin ng katwiran yung ating mga desisyon. Pagiging maramot. Kasi katwiran natin. Hindi, pinaghirapan ko naman to Ano bang pakialam nila kung anong gawin ko rito? Kung kaysa ibigay ko sa kanila, pakain ko na lang sa aso ko. Mga ganong mga bagay, po. Kaya minsan nagtatapon na lang ng mga grasya, samantalang ang daming nagugutom. Po. Makikita po natin yan sa atin pong pang-araw-araw po, sa kapaligiran po natin, po. At higit sa atin pong komunidad.
Sa community po natin, paano pong umiiral mo ba yung Sister Merly, yung pagiging makasarili? Sa community po, yung halimbawa po, yung kapitbahay mo, masipag siya, naghahalaman po. Tapos dahil ikaw ay makasarili, kahit nakikita mo nang nahihirapan ay hindi ka man lang tumulong. Malay natin pag nakatulong tayo sa kanya, makakashare naman siya sa mga tinulong natin sa kanya. Sa komunidad po, yung pagtatapon din ng mga dumi, yung mga basura na hindi marunong magtapon sa tamang pagtapunan. Nakakaperwisyo po tama po yun. yun. Sa Sarili lang iniisip. sarili lang ang iniisip, itapon ko na lang dito. Marumi naman ang tapat niya. Parang ganun po. Imbes na tulungan natin siyang sabihin natin, linis mo, tapat mo, dinudumi mo pa yung dumadumi na nga, dinadami mo pa yung dumi niya. Okay, kaya nga po sa komunidad, di baling dumimi yung nila, yung kalye nila, basta malinis yung sa bahay nila. Ibig sabihin, hindi naman po yata tama. Tama ano po. po, hindi po tama yun. Yun nga po yung isang simpleng pagpapakita ng pagiging makasarili natin. Ano po? Yung di na natin isinasaalang-alang yung kapakanan ng iba. Ano po? Luminis nga yung bahay mo, nagkalat ka naman ng basura sa kalye. Ayun, dumumi yung paligid. Nahulog sa mga imbornal, babara, sa babaha yung Buong komunidad kapag napuno na ng mga basurang tinatapon lang po natin. Tama po. Po. Yan po yung sa komunidad po natin. Saka makikita po natin yan sa mga ng mga nakaraan po mga kalamidad na dumating po sa ating bansa. Opo. Napakaraming mga nangyari na ang mga para sa nangangailangan na hindi nakarating, sa kanila. Ayun, isang pagiging makasarili, pagka makasarili na sabi nga, nakapagdudulot po sa iba ng salip ng iba maginhawahan dahil sa mga naranasang mga trahedya sa buhay nila. Lalong naghirap, lalo nila pinahirapan pagiging makasarili. Itong pagiging makasarili na to, hindi pa natin nabigyan ng definition to, Sister Marjorie, ano po ba ito? Having or showing a selfish desire to have more or something. O kaya po yung lacking consideration for others. Yung gusto lang niya, yung sa sarili lang niya, meron siya. Parang ako lang. Opo. Kaya pag minsan naman, sa atin naman mga sarili, ilalagay po natin to sa atin namang pangmoral na sitwasyon, minsan isang tao, nakagawa sa atin ng mga kamalian, kahit na isang tao, dahil nagawa niyan, nasa katwiran siya. Dahil sa pagiging makasarili natin, ayaw natin siyang unawain, Kasi yun na nga po, kaya mga minamahal ng mga taga-subaybay, sa atin pong paksang to, kung tayo po ay nasa kalagayan pong ito na meron po tayong mga hindi nakakaunawaan ng mga tao, at sila nagbibigay naman ng katwiran sa kanilang sarili, maaari din po naman nating tingnan at pakinggan unawain ang kanilang side, upang makita po naman natin kung ano yung nararapat na makabubuti. Kasi kung tayo po naman sarili po lang natin, sasabihin natin tama tayo, hindi po isang uri ng pagka makasarili. Hindi po ba, Brother Romy? Sa pangyayari, May mga pangyayari. Kasi sasabihin mo, hindi, mali sila. Mali sila, dapat ganito, ganyan. Hindi naman po maari po yung ganyan. Ang bawat bagay po, dapat po nating nilalagyan ng tinatawag na pagiging ng katarungan sa atin pong mga hinaharap na mga sitwasyon. Katulad po ng mga hindi pagkakaunawaan. Yung pataasan na po ng dito ng ng ego, pride, ng pride, pataasan na po. Nawawala na po yung yung katwiran ng bawat isa o katarungan sa bawat isa, Kaya tayo po bilang isang nakakaunawa, nakakaintindi sa mga sitwasyon,
ay atin pong pagnilayang mabuti. Kung tayo po sa mga sitwasyong ganito na ang ating sarili hindi naman po sa lahat ng oras nagiging tama. Kaya tingnan po natin kung ano pong paano po nating bibigyan po ng ng kalunasan itong mga ganitong uri ng pagkamakasarili o isang uri ng ating karamdaman. Maaaring masabi na po natin isang karamdaman to sa ating saloobin sapagkat ito po umiiral ng halos tayo po natatalo. At hindi na po natin nakikita paminsan-minsan ang ating mga sarili. Atin pong tatalakayin yan, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Aking minamahal na kapatid sa Radyo Maria, maalibig ko po kayong inaanyahan na makinig tayong lagi sa estasyon na ito ng Radyo Maria, ang boses ng ating mahal na Birhen Maria at ang konkretong senyal at isang konkretong pagpapatutuo na ang Diyos ay buhay sa atin dahil ang Ina ang nagbigay ng buhay sa ating tagapagligtas. Ito po ang inyong maliit na kapatid, si Arsobispo Pasiano Aniceto. God bless you through Our Lady and all the children of Mary. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Audio Now. Just dial 231-460-1020. That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating malay na ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa ebanghelyo nga po ng ating Panginoon sa linggong ito, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang ebanghelyo po nito ay nauukol po rito yung ebanghelyo nga po tinalakay kanina, ang ebanghelyo po ng pagpapagaling ng ating Panginoon sa mga ketong. Yan po. Ng mga ketong. Alam niyo na po naman yung sakit na ketong. Ano po yan? Ano po yung sakit na ketong? Wala pong lunas. Ano po? May lunas na po ba ngayon yan, Sister Merly? Wala pa po, ano? Ano po, meron na. Kasi yung mga bagong paraan ng medisina. Meron na? Pero yung spiritual na ketong. Pero hindi nakakahawa, ano po? Pero hindi naman siya nakakahawa. Hindi naman nakakahawa. Hindi po nakakahawa, ano po? At itong ketong nating binabanggit, dito i-convert sa spiritual, mga ketong, yung spiritual na ketong. Opo. Ito nga po, ito na po yan, yung pagkamakasarili. Ano po. So ito nga po isang, sapagkat sa Ebanghelyo ng Panginoon, nagpagaling po siya ng mga ketong. At sa panahon din po natin, patuloy na pinapagaling ng Panginoon bawat isa sa atin, sa spiritual na kaparaanan naman sa ating buhay. At ano po yung panunas dito na binabanggit nga po ng ating Panginoon o sa sulat po ni San Pablo Apostol sa mga unang sulat niya sa mga taga-Korintyo, may kabanata 13, talata 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi palalo, hindi lumalabag sa kagandahang asal, di naghahanap ng para sa sarili, di nagagalit, di nag-iisip ng masama, di natutuwa sa kasamaan, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang lahat ay binabata, ang lahat ay sinasampalatayanan, ang lahat ay inaasahan, ang lahat ay tinitiis. So yan po yung magiging lunas natin. Ano po? Sa pagkamakasarili. Sa paksapong ito ng sinasabi nga po ng Apostol San Pablo, ano po? Yung pag-ibig.
Ano po ba yung ano natin sa pag-ibig? Yung pag-ibig raw ay Diyos. Diyos ay Diyos pag-ibig. ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Kahit baliktad rin naman natin. Baliktad na. Isa pa rin ang kahulugan. Ganyan pa rin ang pupuntahan na po. So, sabi nga po kung pag-ibig ang tinutukoy dito, ang ating Panginoon ang siyang magiging lunas po sa ating pong mga karamdamang ganito po ng pagiging makasarili. Napakahirap po nitong alisin sa ating sarili. Ano po? Kaya nga po sa atin pong pag-aaral, kung atin pong babalikan ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kung mahal mo ako, sabi niya, itakwil mo ang iyong sarili. O, pasarin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, yun nga po yung sarili, ano po? Na ating, Yung sarili. na ating, na ating dapat itakwil. Matanong ko lang, Brother Romy, ano ba yung mga sarili na yan? Yung sariling kaisipan. Yan. Yan. Sariling kalooban. Sariling Ang kalooban. Kasama na rin yung pag-uugali, siyempre. Sariling damdamin. Damdamin. Sariling Mm. damdamin. Ito ay kung sa bahaging to na tayo isang kasangkapan ng ating Panginoon, ano po? Kung tayo po naghahangad ng katulad nga po ng ano natin, ng paksa natin ng karaang linggo, ito po sa pagiging matapat. Kung nais po nating maging matapat po sa ating mga sarili, sa ating pong pagkikipag-ugnayan sa Diyos, ito po yan, ano po, na tayo po matutong magtabi ng ating sarili, ano po, magtakwil ng ating mga sarili. Sapagkat hindi nga po tayo paring maglingkod sa Diyos ng kasakasama po natin ng ating mga sarili. Po, Sister Merly, meron po ba kayong babahagi na tungkol sa pagkamakasarili? Opo, yung pagkamakasarili po parang wala ka ng concern sa kapwa mo. Kahit na napakarami mong na-accumulate na mga material na bagay sa sarili mo, parang ayaw mong i-share iyon. Kaya kailangan po, sa experience po natin, pagka nagbigay po tayo, the more na mapapalitan pa ng mas marami. Parang hindi ka nauubusan pag nagbibigay ka. Parang nagbigay ka ng isa, hindi mo namamalayan 3 pala yung kapalit. The more you give, sabi nga. The more you receive. Yun nga po, isang part din yung takot natin sa sarili na maubusan tayo ng kung anong meron tayo. Kaya mas kinikim-kim natin na sa atin na lang, wag nang i-share dahil baka dumating yung araw, ganyan. Pero dito nga na ano ko po dito, Brad, yung yung the parable of the man with an abundant harvest. Yung nagtipon siya ng maraming palay niya, ganyan, para sa kanya. Nakita siya ni Lord, sabi ni Lord, nako, sabi niya ganyan, ang dami mong inipon. Kung bukas mamamatay ka na, sabi niya. Sino ang mapapakinabang dun sa mga inipon mo, sabi niya. Yung sabi niya, si kaluluwa ko, magpahinga ka na, sabi niya. Oo, sabi. Kung tayo po meron po tayong mga, sabi nga, naimbak. Katulad nga po ng binanggit ng ating kapatid na si Sister Marjorie, yung sa kanyang kinuwento. Kung tayo naman po, marami nang naipon, naimbak. Tayo naman po meron pang isang tungkulin sa atin po mga kapatid po ng mga nakaluluwag sa buhay, kung tayo po mga marami nang naipon, pwede po nating maging kasangkapan yan para tayo po maglakbay sa buhay na walang hanggan. Hindi po isang dumi sa ating pagkatao ang ano man meron tayo ngayon na mga resources, kundi yan po isang biyaya. Sabi nga po, pag biyaya, maaari po tayong dalhin yan sa kabilang buhay o sa kaharian ng langit. Maging yan man po material na bagay. Kung atin pong gagamitin yan para po sa ating pagiging isang tunay na mapagbigay at katulad po ng ating Panginoon Kristo ng pag-aalay ng sarili. Sabi nga nun ni San Juan dito sa kanyang sulat, sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3:16, talata 16 hanggang 18, sa ganitong pangyayari, ating nakikilala ang pag-ibig na ibinigay niya ang sariling buhay alang-alang sa atin. Kaya nararapat nating ibigay ang ating sariling buhay alang-alang sa mga kapatid.
Kung ang isang may kaya sa daigdig na ito ay makakita ng kapatid na nangangailangan at ipagkait sa kanya ang awa, paano mananahan sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Yan. Umunting mga anak, huwag sana tayong umibig sa salita at pangungusap lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Ito po yung sulat ni San Juan sa atin po ngayon, na ating pagtalakay na ito. Yan. Yung nga po yung atin pong magiging ganti naman dito sa pagkamakasarili ay yung pagbibigay, pagiging mapagbigay. At sabi nga po, itong pagiging makasarili ay isa rin pong dahilan upang tayo po nakapandaraya sa ating kapwa. Kasi makasarili. At nawawala ng katapatan sa sarili. Tama po. So, kaya kung tayo po ay makasarili, hindi po tayo tapat sa ating mga sarili. Pero hindi makasarili sa katungkulan. Sinasabi. Yung ayaw mo ipagparaya yung pwesto mo. Dahil sabi nila, kapit toko ka. Dahil nakikinabang ka. So, yung ibang tao na mayroong masigit na kakayahan din naman, mayroon din naman silang talento na ipinagkaloob sa kanila na kailangan din nilang maipakita. Subalit ayaw mo silang bigyan ng pagkakataon dahil nga sa pagiging makasarili niya. Give chance to others. Kaya makikita mo rin yan sa ating pong komunidad. Sa gobyerno din sa po gobyerno. natin na nandyan na yung tatay, nandyan pa yung asawa niya, yung anak niya. May tawag po dun Parang nepo something siya. Diyos nila sila lang. Opo. Give chance to others. Kaya parang ganyan din po yan. Sabi nga, saan man pong bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, nangyayari po ito. At kaya po natin pinag-aaralan po ito at pinagkukwentuhan mga minamahal yung mga taga-subaybay upang atin po mapagnilayan kung ito po ay umiiral sa atin at kung paano rin po natin itong ibig sabihin po ay mapaglalabanan. At po, ay pagpapatuloy pa po natin to at atin po munang bigyan ng daan ang paalala ng ating himpilan. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Bishop William Antonio. Galin po nating makinig sa Radyo Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at kristyanong panghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ng misyon nito ng Mahal na Ina. Sa pamamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Zeno Radio. Just dial 716-748-0022. That's 716-748-0022. Get to listen to God and Mary anywhere, anytime. Dial your mobile phones now. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa bahagi po naman ng spiritualidad nga po nito, sa atin pong pagiging makasarili. Dumarako po tayo sa tinatawag na mas malalim pa po rito. Pagka sinabi makasarili, ano po yung pinakamalalim yan? Yung Kasakiman. kasakiman, Ako, pag sinabing kasakiman na kung ito demonyito, yung po yung kasakiman ang sungay nun sanga-sanga na po, yun po isang napakalalim na pagkahulog po ng ating saloobin sa negatibong bahagi na yan ng ating pong buhay, yung kasakiman. Yung kasakiman po isa pong isa pong sa pitong kasalanan ng tao, 7 capital sins, nandun po yan. Yung, yung Greedy. Greedy, Katakawan. o kasakiman, yan po yan.
Kaya ito pong kasakiman na ito ay atin pong pag-aaralan. Ano ba pinagkaiba nito, Brother Romy, sa pagkamakasarili? Yung makasarili, Medya-medya lang, no? yung kasakiman, major na yun. Pwede yung kasakiman, Brad, yung iniisip mo pa lang yung sa sarili mo Pero pag sinabi ng kasakiman, General nakapagdudulot pa, na general ng, kunwari yung sa maapektuhan na yung isang tao. Kumbaga sinasadya mo na, mga ganun. Ay, itong kasakiman, maaari na itong pumatay. Umatay. Oo. Ano po? Oo po, pwede siya. Pwede. Maaari na siyang sumira ng buhay, ari-arian, Dahil sa at kasakiman. maging ang mundo, pwede na niyan sirain. Ano po? Kaya maraming mga sakim, ano po, yumaman lang, ano po, ang mga nagagawang mga tatawag na mga factory, kung ano, nakakasira naman ng mundo natin, ano po. Pero sila kumikita ng malaki, ano po. So, yun po isang uri ng kasakiman na hindi man literal na pinapatay yung tao, ano po, pero dahil sa pagiging sakim nila, unti-unti naman nilang pinapatay. Kaya nakikita po natin ang mundo natin ngayon, ano po, sa polusyon, nasira na po yung ozone layer natin, at maaaring ang mundo natin papunta na po sa pagkapahamak, hindi man ngayon, at kung hindi mapipigil, ano po, kasi may sira na, ano po, maaaring i-ano na lang po natin yan, isi-save na lang po natin ng kahit papaano, ano po. Halimbawa na lang yung mga kabundukan natin. Diba? Dahil sa po. kasakiman. Tinapan mga troso, yung mga pinuputulat nila dahil Kaya bumaba. Hindi nga nila pinatay yung tao, pero pag nag-landslide naman, yun lahat ng mga balik naman ng kalikasan. trosong pinagputulan ng troso, yun ang bababa sa bayan, papatay sa mga tao. Kaya yun po yung ano natin, ano po, nakikita po natin yan, nababalitaan po natin yan. Sa dito, kahit dito lang po sa Pilipinas, ano po, maraming mga nangyari na mga ganyan, mga uri ng kasakiman na ang nakikinabang, ilan lang sila pero marami ang napapahamak. At sabi nga po sa ating pong kwentuhang ito, yung kasakiman sa lalo higit sa mga sa negosyo, ano po, sa pera. At sa kapangyarihan, ano. Kapangyarihan, yan. Kaya gusto nila sila lang ang makapangyarihan doon sa lugar na yon. Oo. Lahat ng mga kukontra sa kanila papatayin nila. Lahat ng haharang sa ano nila. Gusto nila sila sila lang ang hari doon, no? O, sinong gustong lumaban sa akin, mamamatay kasi yun nga po yung sinasabing pagiging sakim naman sa kapangyarihan. Ano po? Kasakiman sa kapangyarihan. Yan po yung lalim ng pagiging makasarili sa salitang kasakiman, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Ano po? At marami pa po yan. Sa mga negosyo, ano po? Ito po yung nangyayari kahit sa mga magkakamag-anak. Po, hindi lamang po ito sa sasabihin po natin na ibang tao at sa ibang tao, kundi ito po ay maring nangyayari din po ito sa mga magkakadugo o magkakapamilya na po itong kasakiman na ito na siyang pinaka malalim na kahulugan ng pagkamakasarili. Yan. Kaya ito pong kasakiman atin po itong tinalakay ng mga nakaraan pong mga pag-aaral po natin, mga minamahal ng mga taga-subaybay dito po sa ating programang Mistisismo, na ito po marami po ito po ano, magmula po ito sa pagkakasala po ng tao nang sumuway si Eva at Adan, ito po ay kumapit sa tao. Ano po yung kasakiman, kainggitan, katakawan, kapalaluan. Yan po yan. Ito po yun. Katamaran. Yan po yan na kumapit sa tao. Kaya po ito masasabi po nating isang kumbaga po ketong po sa ating kaluluwa. Kaya tayo po manalangin din uli. Ano po, mga minamahal ay mga taga-subaybay sa mga ganitong loobin po natin. Dahil po ang pagiging sakim, nagsisimula po sa maliit na pagiging makasarili. Kung tayo po ay hindi nagbabantay ng ating mga sarili, mahuhulog po tayo rito sa malalim na kasakiman.
Kaya makikita po natin ang epekto nito ngayon, ano, dahil sa mga nakaraang mga panahon, katulad po na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, at nagkakaroon po ngayon ng mga pagbubuwis ng buhay, ano po. Ito ay nagsimula sa isang kasakiman. Ano po yan? Yung mga gumagawa po ng mga pinagbabawal na gamot, ano po, na kung paano ang mga tao ay nalulong, ano po, at ang kumikita ay ilan lamang po. Pero nasira po, marami pong nasira ang buhay dahil po sa kanilang mga ginawa o naging bunga ng kanilang mga kasakiman. Kaya makikita po natin hanggang ngayon, nababalitaan po natin yung bunga ng kasakiman. Ayan, marami pong buhay ang nawawala dahil po sa kasakimang nangyari. At manalangin po tayo, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na ito po nawang mga nangyayari sa ating paligid magkaroon na po ng hangganan, ano po. At wala naman pong ibang maari pong pumigil sa mga yan kundi ang Espiritu na rin po ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay sa pamamagitan po ng ating panalangin. Manalangin po tayo sapagkat ang mga nangyayari po sa ating kapaligiran isa pong malalim na suliranin sa ating buhay, ano po. Nakikita nyo naman, kabi-kabila po ang mga nagbubuwis ng buhay dahil po sa kasakiman na yan. Yan po ang epekto ng mga pangyayari nyo. Kaya hindi po natin malaman kung bakit may pinapatay, ano po. Pero yan po ay nagmula po sa kasakiman ng kung sino man sila na nandyan po sa bahaging yan ng naging ugat ng pangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, narito po tayo, ano po, upang ipakilala po natin tong karamdamang ito ng buhay ng ating isip, puso't kalooban, ito pong kasakiman. At ito po nagsimula po sa simpleng pagkamakasarili lamang. Kaya tayo po medyo mag-isip-isip na po at magnilay. Tingnan po natin ang ating mga sarili na turuan po natin na huwag po tayo maging makasarili. Huwag po nating isipin lagi na tama po tayo lagi. Yan po yan, ano po. Marunong din tayong tumanggap ng katwiran. O ba? Yan po yung umpisa ng ng pagiging, sapagkat dun po sa atin po kasing pag-amin na tayo po nagiging mali rin, nabubuksan po dun yung pintuan ng langit sa atin pong konsensya, ano po. At doon po nagiging po tayo, nagiging maluwag po ang ating isip, puso't kalooban na ang Espiritu Santo po maglabas-masok po sa atin. Kasi kung tayo po lagi pong nakatingin sa pagiging tama natin sa sarili natin, nakasara na po yan. Po, nasasarahan po yung daanan ng Espiritu Santo para tayo po mabigyan pa ng mga pangunawa sa ating mga puso. Kasi sa pagiging pagkamakasarili, nasasara na po yung pintuan na yan. At yan po nasa pa rin po yan, ano po? Nasa sakramento pa rin po ito ng kumpisal. Itong bagay na ito, ano po.